Naghahanda na mag-apoy sa robot, siya ay ginulo ng isang nakabitin na keychain at nakuha ang kanyang mga daliri na binaril. Bago maging masalimot si Yongyi, ang kanyang programa ay biglang huminto ng mga inhinyero ng Chronoid. Ang isang institute ay nakatuon sa pagbuo ng artipisyal na katalinuhan at paglalapat nito sa iba't ibang mga hangarin sa teknolohiya. Nagsisimula ang pelikula tumidu siglo ng ang planeta na lupa sa pagbabago ng klima. Bilang isang resulta, ang mga tao ay pinipilit na manirahan sa mga gawa ng tao na gawa sa tao. Itinayo sa kalawakan. Sa 80 bagong mga pag-aayos, 3 paksyon ang magkakasama na nagiging isang solong, lipunan na kilala bilang Adrian Republic. Sa kasamang palad, ang mga hindi pagkakasundo sa pagitan. Ang mga paksyon ay humantong sa isang digmaang sibil sa pagitan ng Allied Forces at ng Adrian Republic. Sa isang bodega ng derelict, ang maalamat na mersenaryo ng Allied Forces, Kapitan Yun Yongyi, sumailalim sa isang misyon laban sa mga robotic na likha ng Adrian Republic. Habang ang pagdadging na mabibigat na putok, siya ay briefed ng kanyang koponan ng pagpapadala tungkol sa advanced na prototype. Tinawag ni Robot ang pangangaso ng Zimbo sa kanya. Upang hindi paganahin ito, dapat niyang sirain ang e-baterya. Ang hulihan nito. Ginagamit ng kapitan ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang hukbo ng robot at makuha. Malapit na sapat upang ma-incinerate ang Zimbo. Gayunpaman, pinapatay ng makina ang apoy at nabawi pag-udyok kay Yongyi na itago sa pamamagitan ng pag-tether sa itaas ng haligi ng bakal. Kahit na siya ay natuklasan sa pamamagitan ng kanyang lagda ng init, mabilis siyang tumalon, dodging ang pag-atake. Naghahanda na mag-apoy sa robot, nagagambala siya sa isang nakabitin, keychain at nakuha ang kanyang mga daliri na binaril. Bago maging masalimuot si Yongyi, ang kanyang programa ay biglang huminto ng mga inhinyero ng Chronoid, isang institute na nakatuon sa pagbuo ng artificial intelligence at paglalapat nito sa iba't ibang mga hangarin sa teknolohikal. Ang nangunang mananaliksik, Yun So-yun, pumapasok sa simulation room upang siya sa atin ang issue tungkol sa kapitan. Biglang madepektong paggawa, lamang na humiling ng pag-reset ng kanyang aktibidad sa utak habang pinipilit sila. Oras upang dumalo sa isang mahalagang pagtatanghal ng negosyo. Ang pangkat pagkatapos ay escort ang kapitan sa pamamagitan ng pasilidad na nagpapakita ng isang lugar ng paggawa na nagtatayo ng kanyang mga clones ng AI sa pamamagitan ng tira. Data ng utak. Matapos kunin ang elevator, naabot nila ang pinakamataas na palapag kung saan ang direktor ng proyekto. Si Kim Song-hun ay sabik na naghihintay na unveil Yongyi sa mga opisyal ng militar upang makakuha ng kanilang suporta. Hindi nagtagal matapos dumating ang mga bisita, gumaganap siya ng isang pagtatanghal na nagpapaliwanag sa patuloy na digma ang sibil ng Adrian at ang pag-unlad ng yung _EAAF prototype combat. Androids. Ang mga robot na ito ay sa katunayan ang mga salamin na kopya ni Kapitan Yongyi na nilikha pagkatapos niya. Nadulas sa isang coma 40 taon na ang nakalilipas na dinala ng kanyang nabigo na misyon na sumabog ang isang baras ng gasolina. Sa kanlungan ni Adrian B25, si Chronoid ay nakamapa sa kanyang neural cortex at na-convert ito sa data upang mabuo ang pinaka-advanced na command-command AI sa pamamagitan ng isang serye ng mga virtual simulation. Ang pangwakas na layunin ng Institute ay hindi pa natanto dahil sa pagkabigo ni Kapitan Yongyi sa ang bawat pagsubok na sumasalamin sa kanyang pangwakas na misyon na buhay. Sa kabila ng masusing paliwanag ng proyekto, kailangan pa ring magpasya ang mga opisyal kung umaasa sa isang AI na may kakayahang tapusin ang layunin. Ipinangako sa kanila ni Seo-yun, ang kapitan ay magtagumpay sa kanyang paglilitis sa lalong madaling panahon at muling ibalik sa kanya. Nawala ang kaluwalhatian bilang isang bayani na Allied Forces. Matapos ang ilang downtime, tinalakay niya at ni Song-hun. Ang kasunod ng pulong na inihayag na siya ay anak na babae ni Yongyi at isang malapit na confidential ng chairman ng Chronoid mula nung siya ay napakabata. Bumalik sa lab, nag-deactivate siya. Ang proseso ng utak ni Yongyi, kapag siya ay naging masalimuot sa hindi pagkakaroon ng isang katawan na nagbibigay sa kanya ng kumpleto, ay reset. Ang kanyang batang kasamahan na si Jae-kyung ay masigasig na bumubulusok sa kabayanihan ng kapitan. Ang pag-angkin na isang malaking tagahanga. Ipinaliwanag ni Seo-yun na kinuha ng kanyang ina ang trabaho ng pagiging isang mersenaryo sa kumita ng paglalamhati para sa kanyang mga medical na paggamot matapos na masuri sa isang tumor sa baga bilang isang bata. Nakalulungkot, dumula siya sa isang koma sa araw ng kanyang operasyon. Pinapayagan siyang sumasalamin sa kanya. Nang hinayang ni inay na isakripisyo ang kanyang buhay upang mailigtas ang kanyang nag-iisang anak na babae. Kalaunan pagkatapos ng trabaho, siya ay board ang tren sa pagmamaneho sa sarili habang kumikislap pabalik sa huling oras na nakita niya si Yongyi na buhay sa ospital. Nangako siyang bumalik upang makita siya pagkatapos ng operasyon, niyakap siya at hinaplos ang kanyang pisngi. Bago magpaalam, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa isa pang pasilidad upang sumailalim sa isang pagsusuri sa pagsubok, ang kanyang profile ng psyche. Nakita siya ng robot na doktor at ipinagbigay alam sa kanya ang tungkol sa pagtaas ng bilang ng ang mga selula ng cancer sa kanyang makabuluhang mga organo na inilalantad ang kawalan ng kakayahan ng pag-save sa kanya sa pamamagitan ng operasyon. Sa loob ng 3, iminumungkahi niya na ilipat ang kanyang kamalayan sa isang gawa ng tao. Ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili siyang buhay maliban kung sumuko siya ng data ng utak para sa pag-clone. Habang sumasalamin siya sa kanyang napili, siya ay bumalik sa pag-sign ng kanyang lola sa kontrata. Sumasang-ayon sa pag-clone ng utak ni Yongyi kapalit ng pagsakop sa kanyang mga paggamot sa tumor, pag-aaral at mga gastos sa pamumuhay. Pagkatapos ay napunit niya ang kanyang ina sa ibang pakpak sa ospital. Inihayag na siya ay tumanda na sa kanyang silid ng ICU habang nasa isang koma. Nang sumunod na araw, ang isa pang utak ay naka-install sa prototype ng Yongyi. Kasama ang director na si Song-hun, sabik na naghihintay ng pag-unlad sa kanyang neural network. Inutusan niya ang koponan na baguhin ang simula ng ang kunwa sa pamagitan ng pagkuha ng kanyang pagbaril sa paa. Kahit na si Seo-yun ay hindi nababago upang makita si Yongyi na muling may relive. Misyon, kinokolekta niya ang kanyang sarili upang tumutok sa pagkilala sa sanhi ng kanyang pagkasira sa neural. Ang AI ay malapit na mabigo ang kanyang misyon. Muli, kapag ang isang anomalyang pagsign utak ay nagrehistro sa monitor na may level na dilaw para makita ng mga mananaliksik. Ito ang nag-udyok sa kanya na lumaban, bumalik sa robot hanggang sa siya ay mabaril. Sa kabutihang palad, ang bagong natuklasan na utak, ang aktibidad ay nakuha at na-save para sa pagtitiklop ng combat AI.
Ang sumusunod. Umaga, ang koponan ng Chronoid R&D ay naglalakbay sa pangunahing punong tanggapan upang makipagkita sa chairman, tanging tanggihan ng bubbly managing director, si Lee Sho-yun, na nagpakilala sa kanyang sarili bilang bago. Itinalagang project development head ng Chronoid. Ang Song-hun ay naging malinaw na nabigo. Alam, ang institute ay may hiwalay na dibisyon mula sa firm ng militar. Gayunpaman, hindi ibunyag ng Seo-yun. Anumang mga detalye bago umalis. Ang koponan ay nagbabalik na nabigo kasama si Song-hun. Inaasahan na aprubahan ng chairman ang proyekto sa kabila ng pagbagsak. Sa silid ng pagsubok, siya ay nakakatawa sa kanyang sarili gamit ang prototype na na-upgrade na ulo ng Android na malapit na mamapsa. Dilaw na data ng neural mula sa nakaraang sesyon ng pagsubok. Masigasig niyang kinuha ito sa kanya sa ang tanggapan ng tagapangulo na nagsasabi kay Seo-yun ng pagsubok sa etika ay dapat na isang tagumpay upang mapanatili siya. Ang kamalayan ng ina ay walang kamalayan sa kung ano ang kanilang pinagtatrabahuhan. Pagdating sa opisina, biglang huminto si Song-hun sa pinakadulo ng chairman, na lihim na kinokontrol siya ng isang malayong, nakatago sa kanyang baston. Pinibigo niya si Seo-yun sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanyang koponan ay kailangang ihinto ang pag-unlad para sa ang labanan AE. Ngayon na ang isang kasunduan sa kapayapaan ay pipirmahan upang magkaisa ang Republika ng Adrian at kaalyado. Puwersa. Napagpasyahan niyang ilipat ang mapagkunan ng kumpanya sa paggamit ng AI para sa mga serbisyo sa sambahayan para magpatuloy ang negosyo. Hinihiling sa kanya ni Seo-yun na pahintulutan ang proyekto na matapos, ngunit mayroon ang kanyang isip, binubuo. Nakakagulat, inihayag niya si Sang ay isang robot na una niyang niliha upang may bahay ang kanyang utak. Data gayunpaman, nagpasya siya laban dito. Hinahamak siya bilang isang walang laman na husk na hindi maaring palitan ng sangkatauhan. Sa pag-alis niya, nagreaktibo siya ng kanta ni Hun, ngunit pinalaya siya mula sa katotohanan. Nang maglaon, ang koponan ay bumalik sa trabaho, nahihirapan upang maperpekto ang data ng labanan ng AI dahil kay Jungis. Kawalan ng kakayahan upang maisaaktibo ang dilaw na receptor sa kanyang utak. Ang isang malinaw na pagkabigo ng kantahon ay nag-utos sa ang mga inhinyero upang maisaaktibo si Jung-i at putulin ang kanyang braso. Umaasa na ang sakit ay mag-apoy sa nawawalang utak. Function. Gayunpaman, hindi ito gumana, pinilit siyang pumasok sa silid at mabaril ang kanyang binti ng maraming beses upang makakuha ng isang tugon. Sa kasamaang palad, kinuha ni Seo-yun ang kontrol sa administratibo habang nakikita niya. Naramdaman na hindi nababago ng kalupitan ng direktor. Nakatayo siya kahit na ang kanta ni Song-hun ay nagtuturo ng baril sa kanya upang mareaktibo ang pagkakasunod-sunod. Sa kabutihang palad, tinawag siya sa tanggapan ng chairman dati. Ang mga bagay ay nawala sa kamay. Habang tinitiis ang sakit ng kanyang cancer, nadiskubre niya ang isa sa mga prototype. Ang data ng utak na na-export ng kanyang masigasig na kasamahan si Jay. Dali-dali siyang kinokonekta sa kanyang mga tirahan lamang upang mahanap siya na tinkering sa isang Jung-i robot na may suot na scantily clad na damit. Karamihan sa kanyang kilabot. Sinasaklaw niya ito at hinihiling na tapusin ni Jay ang kanyang mga perversions. Gayunpaman, dahilan niya inutusan siya ni Chronoid HQ na galugarin ang robot ng AI para sa sexual na aplikasyon sa pag-asa ng paggawa ng produkto sa mga laruan sa sex. Nag-iwan siya ng nabalisa, naalala niya ang unang pagkakataon na siya ay binigyan ng isang aksyon na figure ng kanyang ina sa pagkabata. Bumalik siya sa lab kung saan sinabi sa kanya ni Song-hun. Tungkol sa plano ng chairman na buwagin ang kanilang proyekto, sinisisi ang kanyang sarili sa pagiging masyadong ambisyoso. Hindi nagtagal, pumupunta siya sa silid ng pagsubok at isinaaktibo si Jung-i upang hilingin siyang mamatay. Mapayapa bago niya sirain ang data ng utak. Sa kanyang sorpresa, isang dilaw na spike sa utak. Aktibo habang ang robot ay nagtanong tungkol sa operasyon ng kanyang anak na babae. Inaasahan na siya ay na-save mula sa kanyang sakit. Si Seo-yun ay luhan nagsabi sa kanya na ito ay isang tagumpay at na siya ay nasa daan upang mabawi. Inihayag ni Jung-i na ang kanyang pagkabigo ay nagmumula sa pagkawala ng keychain ng kanyang anak na babae, na ipinangako niyang panatilihin bilang isang good luck charm. Huminto ang Seo-yun sa AI at bumagsak. Choking back luha at napagtanto na siya ay sisihin para sa kanyang kasalukuyang estado. Panata upang maituwid ang kanyang pagkakamali, ipinapalagay niya ang tungkulin para sa pagkuha ng data, lihim na pag-activate ng kanyang kamalayan upang bulong ang katotohanan tungkol sa kanyang estado ng pagiging at relay. Mga tagubilin patungo sa kanyang pagtakas mula sa pasilidad. Sa gabi, tinapos ni Song-hun ang pangwakas. Ang simulation, ang paniniwala na si Jung-i ay isang pagkabigo ngayon na ang kanilang proyekto ay natitiklop. Umalis siya sa silid ng ngunit. Mabilis na bumalik kapag napagtanto niya na nakakita siya ng isang bagay na kakaiba sa pag-ugali ni Jung-i sa monitor. Kinukumpirma ang kanyang mga hinala. Sinimulan niya ang mga pamamaraan ng lockdown at paglisan. Bilang Jung-i na nagpapanggap na maging masunurin, walang kakayahan ang dalawang mananaliksik na nag-escort siya sa laboratorio. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga robot ng labanan upang maghanap sa kanya, pangangaso sa loob ng ang lugar ng produksyon na puno ng mga kopya ng clone. Inatake niya, ipinakita ang parehong mga kasanayan sa labanan tulad ng ang tunay na Jung ay upang huwag paganahin ang mga robot bago siya mag-choke hanggang sa kamatayan mula sa pagkakahawak ng isang nakaligtas. Android, lilitaw ang Seo-yun at hindi pinapagana ito mula sa likuran. Inihayag niya ang kanyang sarili bilang boses na siya. Narinig sa silid na nangangako na tulungan siyang makataas. Nang maglaon, sinisiyasat ng mga robot ng Chronoid Security ang lugar at tila shoot Jung-i. Hindi nagtagal ay natuklasan nila sa pamamagitan ng pagsubaybay sa footage na SEO. Inilipat ni Yoon ang kanyang utak sa katawan ng labanan sa Android. Dinadala ng doktor si Jung-i sa rooftop at umakyat sakay ng nakataas na riles papunta sa lungsod. Nakakagulat na nandoon si Song-hun, naniniwala na ipinagkanulo niya ang chairman. Bago siya mag-shoot Jung, maling idineklara ni Seo-yun na tinanggal niya ang mga alaala ng kanyang anak na babae upang mabago ang kanyang utak sa isang malinis na slate. Ang armahang ito ay hindi nasiyahan sa kanya at pinaring doktor sa balikat hinihimok ang android na atake na binaril siya sa mata. Napagtanto na siya ay isang robot. Nilika para sa kasiyahan ng chairman, tumatawa siya ng maniacally at galit na nakikipaglaban kay Jung-i pag-activate ng kanyang aktwal na pag-andar ng AI. Ang kanilang scuffle ay nagdudulot ng matinding pinsala sa riles bilang hindi maayos ang mga sensor ng control.
Pinipilit ito upang madagdagan ang bilis nito. Sinubukan ni Song-hun. Itapon si Jung, ngunit mabilis siyang lumundag sa loob ng kotse, naghahatid ng isang malakas na sipa sa ang mukha. Bigla, isang linya ng tren na puno ng mga robot ng seguridad ang bumaril sa kanilang transportasyon at nagpapadala. Isang raiding party sa loob. Sa kabutihang palad, pinamamahalaan ni Jung-i na pigilan ang mga ito habang nakikipag-ugnayan kay Song-hun, sino ang bumagsak sa kotse. Bumalik siya sa tulong ng isang lumilipad na robot at patuloy na sumasabay sa kanya hanggang sa maluwag ang riles. Seo-yun desperately shoots Song-hun. Pinilit siya na bumagsak sa kanyang kamatayan na may isang kalahati ng riles habang si Jung-i ay nakabitin sa isang naputol na kawad ng bakal. Pagkatapos ay hinila niya ito pabalik sa loob habang huminto ito sa gitna. Natuklasan ni Jung-i na dumudugo siya at nag-aalok upang makatulong. Ngunit hinihimok ni Seo-yun ng robot na iwanan siya upang mamatay upang siya ay mabuhay bilang siya. Nakalulugod. Nakakaintriga. Habang yakapin ng pares, si Jung-i ay bumalik sa mga alaala ng kapitan. Niyakap ang kanyang anak na babae. Pinapayagan nitong kuskusin ang kanyang pisngi sa parehong paraan tulad ng kapitan. Sa ospital, labis na Seo-yun na may damdamin. Nagtatapos ang pelikula habang ang mga helicopter ay umabot sa linya ng tren. Ang AI pagkatapos ay tumakas sa kagubatan at sumasaklaw sa isang saklaw ng bundok upang tumitig sa paglubog ng araw.